Tatay, tatay. Sigaw ng batang si Gina na halos magkandadapa na sa bilis ng kanyang pagtakbo. Tatay, tatay. May sorpresa po ako sa inyo. Humahagunos na wika niya nang makarating siyang dala ng tatay. Bulong ni Mang Cardo sa anak. Ayos lang naman po iyon, tatay. Sambit ni Gina. Isang tasang ice cream po para sa aking anak. Saad ni Mang Cardo kay George. Ano pong order niyo, sir? Tanong naman ni George sa Ginoo. Naku, hindi na. Ice cream lang po para sa aking anak at sapat na. Regalo ko kasi ito sa kanya dahil top 1 kasi siya sa klase. Wika pa ni Mang Cardo. Aba, binabati kita. Napakatalino pala ng batang kaharap ko. Saad ni George kay Gina. Umalis na ang binata upang kuhanin ang order ng mag-ama. Ngunit laking gulat ni na Mang Cardo at Gina nang bumalik ito at bitbit ang maraming pagkain para sa kanilang dalawa. Kabilang na dito ang cake at ice cream na gusto ni Gina. Baka nagkakamali po kayo, Ginoo. Wala po ko yung pambabayad sa lahat ng ito, saad ni Mang Cardo kay George. Sagot na po ng restaurant ang lahat ng kakainin nyo. Huwag kayong mag-alala dahil wala kayong babayaran kahit magkano, saad pa ng binata. Maraming salamat sa iyo. Diyos nang bahalang bumawi ng kabutihan yung ito, saad ni Mang Cardo kay George. Naluluha ang dalawa habang masayang pinagsasaluhan ng pagkain na inihain sa kanila ng dalawa. Laking tuwa pa nila nang ipauwi pa sa kanilang mag-ama ang mga pagkaing hindi nila naubos. Napakabait ng mga taong yan sa restaurant, tay. Hindi ko ito makakalimutan sa buhay ko. Darating ang panahon na mapapakain ko kayo sa masasarap na restaurant, tay. Yung hindi na natin kailangan pang mangamba kung papasok pa tayo doon o hindi, sambit ni Gina sa ama. Salamat, anak. Basta ang nais ko lang ay maging masaya ka. Salamat din sa Diyos dahil biniyayaan niya ako ng anak na katulad mo, wika naman ni Mang Cardo. Lumipas sa mga panahon at baon ni Gina ang masayang alaala kasama ang kanyang ama. Naging inspirasyon niya ang tagpong iyon upang magsikap siya sa buhay. Dahil sa kanyang talino ay naging scholar si Gina. Naging daan ito upang kahit kailan ay hindi siya matigil sa pag-aral. Hanggang sa tuluyan na siyang naging isang matagumpay na interior designer na ang lahat ng kabutihan nating ginagawa sa kapwa ay babalik sa atin ng mas malaki. Hindi man natin alam kung kailan, subalit tiyak na magkakaroon tayo ng blessings. Kaya naman kung naiyak ka at nagandahan ka sa kwentong ito, ay hinihingi ko po ang iyong munting subscribe. Napakalaking tulong po niyan para sa ating channel at para mas mapalaki pa po ang lawak ng mga makakapanood sa atin at makapagbigay tayo ng munting aral sa mga tao. Maraming salamat po sa lahat na magsusubscribe. Hanggang dito na lamang po. I-like nyo na rin ang video, subscribe, and click the notification bell. Mag-comment na rin kayo at akin yung pupusuan at babasahin. Hanggang dito na lamang po at muli, ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo ang magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo kong muli sa susunod na video, mga kadagit.